Ngayon, dyan sa workplace mo, paano ba yung sistema ninyo? Kasi lahat ng project dapat may consultancy. So, for example, si client, hindi pwede dito ang design and build. Hindi pwedeng yung engineer mo sa design is yung engineer mo sa construction. So, ang style dito is mapa-residential, mapa-modification, mapa-warehouse or building or kung ano man. Kapag ikaw ay land developer or ikaw ay owner ng lupa, lokal, pag gusto mo magpagawa ng bahay, lumapit ka sa consultancy. Si consultancy gagawa ng design, siya yung bahala. Kasi dito, hindi naman kagaya sa atin na basta maganda yung structural design, tapos tugma yung architecture sa structural, then yung mga MEP and sanitary and other related services, akma sa plano, okay na. I mean, meron tayong standard, pero hindi ganun kahigpit dito. Talagang nakikialam ang munisipyo. May lugar na ganito yung design, ganito lang yung height. Kagaya nga yung in-explain ko, yung project ko, dun sa community na yun, ang maximum lang na allowable is 15 floor or 13 floors. Kumbaga, dalawang parking or isang parking, depende sa'yo. Tapos, typical na 8 floor. Tapos, roof floor. May mga ganon. Tapos, may mga code pa or may mga regulation pa na dapat yung roof floor, 50% lang ng typical area, mga ganon. So, as a consultant, kami yung nagme-make sure na pasado sa authority yung plano. Ngayon, kapag okay na yung plano, kami na rin yung mag-guide sa client para maghanap ng kontraktor. Pero kung may sariling kontraktor si client, magayon na rin yung bibigyan ng contract. And then yun, after ng design, supervision, bawat slab, kailangan inspeksyonin ng authority. So, rebar inspection. And bago mag-inspection ng authority, kailangan na inspection ng consultant yung slab. So, sa isang construction, lagi may consultant, lagi may contractor. So, ako yung consultant.